Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So may tayo, magpartner, King and Queen of Pentacles. Ngayon, ano tong the moon? Teka, ayusin ko lang sandali. So, game. Simula na tayo. Ano tong the moon? Bakit may the moon dito? The Devil, ang cute ng aso. Nung nakaraan, pusa yung ginamit ko. Ngayon ay aso. Ang cute no? Kakabili ko lang kasi nito. Kaya ngayon ko lang sila nakikita, yung mga picture. So, yung zamon natin kinlarify ng the Devil, Nine of Swords at Temperance. Okay naman yung dulo. So, nakukulangan ako sa information dahil parang nalilito ako. Kaya magdadagdag pa tayo ng another 3 cards. Kasi hindi ko alam kung ano bang subject dito Relationship, career, relatives, family, friends. Sige, ito na. Kasi yung zamon natin, may someone na nakakakita ng red flag. Okay? Doon sa magpartner natin, Queen, 'di ba? Queen at King of Pentacles yung meron tayo kanina. So probably mag-asawa sila, kasal. Alin man dito sa description ha. So kunin niyo lang yung description na sa tingin niyo fit sa sitwasyon niyo. Ngayon kung dito para sa inyo, edi baka para dun sa kakilala niyo. So lahat ay magdedepende sa description, kaya makinig kayo mabuti. Ano ba yung sabi ko? Kasal, may anak, mayaman, kung di mayaman, may business, kung walang business, may trabaho. Or baka boss nyo to. Kung meron mang boss yung iba. Anyways, isa dun sa kanilang dalawa ay nakakakutob na may something wrong. Okay? Kasi may the devil tayo dito. Tapos yung Nine of Swords. Na para bang puno ng takot. May isa na puno ng takot.
kinukutuban siya na baka nag-cheat. So, nag-cheat yung partner niya sa kanya. Ang nakakakutob ay babae. Okay? Yung queen. Or maaring may nagbalita sa kanya. Whether nakakita mismo siya ng sign or may nagbabalita sa kanya. Ngayon, hindi niya pinapaniwalaan. Kasi ang dating dito, yung queen natin or feminine energy, may nakikita na nga siyang red flags or may nagbabalita na sa kanyang red flag. May nakaka-receive na siya ng news about red flag or probably regarding cheating. Pero kasi ang dating, hindi niya pinapaniwalaan yung intuition niya or yung nasasagap niyang information, news mula sa ibang tao. So ngayon, dahil hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa kutob niya or sa ibang tao, tinatry niyang kalmahin ang sarili niya. Doon napapasok yung temperance. Na para bang for as long as wala pa siya nakikitang fact, as in evidence na magdidiin dun sa partner niya na may someone else siya, mag-go with the flow lang siya. Ganyan. Although, minsan sumasali sa isip niya na baka niloloko na siya ng partner niya. Pero again, nandun yung temperance na kinakalma niya yung sarili niya or ang tawag doon, magpapaka-balance ba? Hindi naman logical. Basta binabalance na lang niya. Binabalance niya yung intuition at logic. Kasi temperance to, remember. Ngayon, punta tayo dito sa Hierophant. Ano tong Hierophant? Ayusin ko lang sandali itong ginamit kong cards. Dahil ayoko nang may sagabal o magulo. Yung mga pag-isip. Anyways. Hierophant, ano to? Dalawa na pala to. Hierophant, 7 of Cups. Ang cute. Sasabi ko nga kanina, kakabili ko lang nito. Kaya ngayon ko lang nakikita yung mga cards. Ito, ang cute ng mga pusa, naging damo. Ace of Swords. So, ngayon yung Hierophant natin, kinlarify ng 7 of Cups, 8 of Cups, at Ace of Swords. So, yung Hierophant natin, magmumukha na siyang tawag dito, truth. Kasi maraming meaning siya
Papasok din nga dyan yung belief, counseling, knowledge, marriage, mercy, goodness, alliance, maraming pwedeng meaning. Pero sa case na to, yung meaning mukhang tatama dun sa truth. Truth, kasi na-confuse siya dito. So, pag pinag-combine mo to, saka to, may clarity na. So, dun sa kutob, ibig sabihin, kakaroon ng clarity. Ibig sabihin din, magkakaalaman na, no? Andito pa tong 8 of Cups. Na para bang may evolution na maaaring mangyari. Ngayon, kasi yung Ace of Swords, clarity rin naman to. Trust din nga yan. Or confession siguro. So, maganda siguro kung dagdagan kulit ng Lenormand. Kasi nakukulangan ako sa information. So, pwede pang maiba yung scenario na sinabi ko. Kasi magdadagdag tayo eh. Ito kasi saka to loyalty eh. Pero tingnan natin anong masasabi ko ng intuition ko. Wait lang. Kasi ito saka to pares lang. Ito kasi pwede na rin to eh. Other option. So, dito na papasok yung cheating. Siguro confession to ng cheating. Yun na yung change dito kasi at first, diba, hindi alam nung bida natin. So, yung bida natin, yung babae, diba? Babaeng tao or energy. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa intuition niya or red flags na nakikita niya or sinasabi sa kanya or hindi. So, napapakaano lang siya, kalmado, in a way na balance lang. Wala siyang reaction. So, ngayon, ang dating dito, confession na kasi to eh. Hindi ko alam kung paano nag-lead sa confession. Pero malaki din ang chance na mabubuking na, malamang-lamang, di ba? Kakaroon na siya ng evidence. Ngayon, so since na-booking, kaya magko-confess yung lalaki or masculine energy, na nagkaroon nga siya ng other option. So, dito na papasok tong tatlo.
So, kahit ganon na nagkaroon ng someone else, yung partner niya dito, okay, nung babae, or feminine energy, ang dating, mag-make a decision siya. Actually, ito nga rin sa katupares lang ng meaning, pwedeng option. Pero marami nga siya meaning. So, again, ang action na gagawin nung babae, patatawarin niya pa rin eh. Magla-lay to rest kasi dito, oh. Magla-lay to rest yung problema. So, ibig sabihin, mariresolve din. Yun yung decision dito na sinasabi ko. Kasi, loyal pa rin yung babae. Committed pa rin siya dun sa partner niya kahit na, pinagpalit siya sa iba or nagkaroon ng iba. Siguro, ang dating, since nagpaka-honest na yung partner, ang reward ba bigyan pa ng second chance. Pero kung to nagbigay na ng second chance, third chance, hindi na applicable tong reading. Doon lang to applicable sa first time. First time na booking o nagkaroon ng cheating. Okay? So, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, isa lang ang direksyon. Walang iwalayan. Magpapatawad yung babae. Tapos mag-move on na sila pare-pareho sa nangyari. Yun yung ending nito. Oh. Kasi sabi ko nga kanina, pares lang meaning nito. Saka to. Commitment. Anyways, punta na tayo dito sa clue. Ito ang possible partner o person ng bida natin sa kwento. So, syempre, ang bida natin ay Aquarius, di ba? Aries, Capricorn, Taurus. So, ito yung possible person o partner ng Aquarius. Ngayon, kung hindi para sa inyo, itong reading natin, baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible sa zodiac sign niya. Libra, Pisces, Gemini. Ngayon, teka, ayusin ko na nga itong ginamit kong card para walang sagabal. Teka lang. Ayoko nga kasi ng magulo. Magulo din yung isip ko. Dito na tayo sa susunod. Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo yung clue na makikita natin dito, di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, dito, Hispanic o Latino. So, kung dito literal na ganito yung lahi kasi, di ba? Tayong mga Pilipino ay tawag dito, nasakop, di ba, ng mga Espanyol. Di siyempre malamang-lamang may lahi. May lahi yung iba sa atin na Espanyol, Hispanic o Latino. Ngayon, kung dito literal na lahi, di baka to yung partner may lahing ganoon, o baka foreigner to, or baka may someone na nasa Amerika, probably South America, or kung wala talaga doon yung description, di sabihin na lang natin
long distance relationship. Okay? Pwede rin to doon. Tama. Sa long distance relationship, regardless kung nasa abroad yung isa or pare-pares lang silang nasa Pilipinas. Pero magkalayo sila sa isa't isa. Ano to? Man. Teka. Man, woman. Ang satang ulo ko. Beard. Man, woman. Beard. So, yung lalaki, malamang-lamang may balbas. Pero who knows, baka may pikos yung babae at nagkakaroon siya ng buhok sa mukha. Pwede rin ganoon. Pero again, itong lalaki ay may balbas. O baka yung babae itong Hispanic o Latino. Magdagdag pa nga tayo. Medyo confusing tong dalawang to. Dalawa kasi gender eh. Hindi natin alam kung sino ba dyan. Kasi kung ganito, di siya lahat yan. Yung lalaki, yung may Hispanic o Latino, foreigner, or nasa Amerika. Or, yun nga, malamang-lamang siya to, may balbas. Pero kasi, confusing, dalawa yung gender. Dagdagan na lang natin ng dalawa. Huwag niyo nang pansinin tong dalawa. Okay? Dagdagan na lang natin ng dalawa. Palitan natin ba? Ayan. So, may someone na payat siguro. Kasi, kitang-kita yung anggulo ng mukha. Sabihin natin yung cheekbone, baba, ilong, panga. Sabihin na lang natin payat. May someone na payat. Para kasi makita mo yung anggulo ng mukha kailangan mo payat. Tulad nito, tingnan mo, kitang-kita yung kanyang cheekbone, yung baba, noo, lapad ng noo, or siguro may matangos ilong, o makapal ang labi, or malaki mata, or singkit, or arkong-arko siguro yung kilay, o malaki ang tenga. So, again, case-to-case basis. Ano kaya itong itong susunod? Hazel eyes. Pinalitan nga pala natin yung woman. So, may someone na brown ang mata. Okay? Hazel eyes Iba to sa brown, diba? Pero, mas light ba sa brown? Or, contact lens siguro. So, may someone na ganyan yung mata, Ganda ng mata. So, again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kasi, general clue to Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.